Hello, good day students. For our subject Empowerment Technologies, ito naman po yung topic natin. It's all about the netiquettes. Okay? So, ano ibig sabihin ng netiquettes? So, first, let us define the netiquette. So, it came from the two words net and etiquette. Pinagsama po na two words yan, kaya naging netiquette. So, ano ibig sabihin kapag netiquette? An etiquette applied online. Kasi nga po, internet, di ba, or network, that shows proper manner and behavior. Kasi yung etiquette is yung paano tayo makitungo, proper manner natin, ano yung behavior na tama. So, ito, sa internet naman po, or online, di ba? And then, you are called a netizen kapag ikaw po ay member ng online society. So, lalo na po yung mga mahilig mag-Facebook, ayan, lahat po ng mga nagsa-social media, netizen din po yung tawag doon. So, are you a netizen? So, syempre, dahil nandito ka sa channel ko, for sure, social media din ito, kaya po ibig sabihin, netizen ka rin. Okay, so we have the 10 core rules of netiquette. Let's start with number 1. So, remember the human. So, bakit kaya remember the human? Ito po kasi yung golden rule. Okay? Do unto others as you would have others do unto you. Simple lang, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, ganun din po yung gagawin ninyo sa kapwa ninyo. Okay? So, kahit na sabihin ninyong sa online lang naman yan, di naman ako kilala, hindi naman ako kaharap nung makakabasa nito. But still, ang makakabasa po kasi niyan, lahat ng mga written words ninyo, totoong tao po. Kaya po, remember the human, 'di ba? So, lahat naman po tayo ay gusto natin na makabasa din po ng tama, na aayon sa tama, 'di ba? So, ang number 1 natin is remember the human. Ito yung golden rule, 'di ba? All deserving of respectful communication. Huwag niyong gagawin sa iba kung ayaw niyo rin na gawin sa inyo yung mga masasama. Next po tayo, we have number 2. Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life. So, syempre, mabait naman tayong tao, di ba? You should do your best to act within the law. So, dapat po, hindi tayo gagawa ng masama, hindi ka naman masamang tao, di ba? So, bakit ka magiging masama pagdating sa online mo? So, ayan, ethical manners of society. Kapag po nasa cyberspace tayo, yan, nakapag social media kayo, we call that the cyberspace. Kahit na po hindi kayo nakikita, ng ibang tao na nakakabasa or nakakakita ng mga pinopost ninyo, iisipin ninyo po, dapat, ano yung tama? Okay? So, yan. Act within the laws. Bawal yung labag sa batas. Dapat din po ipapakita ninyo is yung ethical manners. Number 3. Know where you are in cyberspace. Okay? So, kapag nag-online na po kasi tayo, we call that the cyberspace. So, quote and quote, netiquette varies from domain to domain. Ibig sabihin, kapag po ikaw ay nakipag-usap or nakipag-chat sa mga kapwa mo kaklase, ka-level mo, okay lang po na magchichikahan kayo, ganyan, 'di ba? Pero kapag teacher na yung ka-chat ninyo, ayusin nyo rin po. Kasi nga, dapat yung netiquette ninyo ay proper, 'di ba? So, what you text to a friend, minsan hindi kasi yan talaga appropriate sa inyo pong mga ibang classmates or sa colleagues at lalong-lalo na po sa teachers or sa iba pa pong nakatatanda. So, yun yung ibig sabihin ng netiquette varies from domain to domain. Hindi pwedeng nakikipag-joke ka sa mga kaibigan mo, tapos pagdating sa kaklase mo na hindi mo naman ka-close, bigla mong bibiruin or lolokohin din. Lalong-lalo na po kapag teacher yung mga ka-chat ninyo. 'Di ba? So, dapat kapag teachers po ang mga chinachat ninyo, alam nyo rin po yung netiquette na hindi po basta-basta
magchat-chat, hello ma'am, ano po gagawin? Ganyan-ganyan. So, dapat po proper pa rin. Okay? So, nakakatatlo na tayo. What's number 4? Number 4, we have to respect other people's time and bandwidth. Ayan, kasi nga po, hindi porke hindi kagad nag-chat sa inyo or nag-text, 'di ba? Ay magagalit na kayo kasi nga po, electronic communication takes time. So, syempre, yung makakatanggap nun, hindi naman agad-agad na makakapagbasa, malay mo may ginagawa siya, tapos hindi rin kaagad makakapag-reply. So, we have to respect yung time din po ng ibang tao. At wag tayong magagalit kapag hindi kaagad nakapag-reply, di ba? So, as a virtual world communicator, responsibility natin na dapat po hindi masasayang yung oras ng ibang taong chinachat natin or sinisendan ninyo ng messages. So, for example, may mga students na magchat-chat sa teacher, sabihin mo, hello po ma'am, good evening po. Tapos wala namang ibang tinanong, 'di ba? So, wag na po tayo magsayang ng time, kakahintay, direct to the point na po tayo dapat. Ibig sabihin, kapag po nag-chat kayo, may kailangan kayo sa teacher, direct na po, magpapakilala muna, hello po ma'am, hello po sir, ako po si. So, sabihin nyo yung pangalan ninyo. Tapos, sabihin nyo kung ano yung grade ninyo, ano yung section, di ba? Para naman po, na-gets kagad nung magbabasa na teacher na, ikaw pala ito. Tapos, diretso nyo na itanong. Okay? Para po hindi po nagsasayang ng oras palagi. Next, number 5. Ayan. Make yourself look good online. So, baka sabihin nyo, hindi naman ako nakikita. Pero, ayan na nga po, the quality of your writing. Kasi halimbawa, yung mga, puro mga jejemon yung mga pinopost ninyo, tapos may mga grammatical errors, 'di ba? Mali yung spelling. So, dapat ayusin nyo rin po. Ayan. Isa po yan sa rule ng ating netiquette. Know what you're talking about and state it clearly. Hindi po yung mali na nga ng spelling, puro mga kung ano-ano pa yung pinagsasasabi, hindi naman malinaw kung ano yung gusto nyong iparating doon sa pinost ninyo. And be pleasant and polite, 'di ba? Kasi nga po, ikaw yung nagpo-post niyan, so dapat man lang good ang makikita sa iyo sa mga pinopost mo. Hindi lang basta yung pictures, pero yung mismong mga pinopost ninyo online, ayan, the quality of your writing will judge you. Next, number 6, share expert knowledge. Okay? So, ang pinaka-reason kasi talaga kung bakit nagkaroon tayo ng internet, dahil nga po gusto na makapag-share tayo ng mga information. Okay? And share what you know. Kung alam mo, for example, na itong bagay na to ay tama, at lalo na kapag po sa academics, 'di ba? Pwede mo pong i-share yung mga trivia na ganyan, sa science, sa math, sa English. So, i-share nyo rin naman po. Basta tama. So, when you post a question, ayan, ikaw naman yung nagtatanong. Tapos nakatanggap ka naman ng mga intelligent answers, 'di ba? So, pwede mo rin pong i-share doon sa iba. Para mas marami pong makakaalam. Nakakatulong din po kayo, 'di ba? So, yun yung number 6 natin, share expert knowledge. Next, number 7. Ayan, isa sa rule pa rin ng ating netiquette is to help keep flame wars under control. So, ano ba yung flame wars? Bakit kailangan under control yan? Okay, quote and quote, flaming is what people do when they express a strongly held opinion without holding back any emotion. So, hindi nyo napipigilan, basta lang po makapagsabi kayo ng opinion ninyo. Ayan, flaming po yung tawag doon. Kapag flame wars naman po, when 2 or 3 people exchange angry posts, ayan,
na dapat po yan nakokontrol. Kasi nga po, hindi naman po tama yung basta na lang kayo magsasabi or mag-e-express ng mga opinion ninyo na wala kayong iniisip na ibang tao. Okay? So, para maiwasan po yan, help keep flame wars under control. Yan, number 7 na tayo. Okay, next po tayo is number 8. Respect other people's privacy. 'Di ba? So, syempre, kung ikaw naman po yung makakabasa ng mga private or personal information, dapat po, hindi mo na ichichika. 'Di ba? Hindi mo na ichichika sa ibang tao. So, that needs to be handled with care. And syempre, kung nag-e-expect kayo na rerespetuhin kayo ng ibang tao, rerespetuhin yung privacy ninyo, dapat ganun din po kayo sa iba. You should also respect the privacy of others. Ganun lang yun. Give and take lang po. Next, number 9. Ayan. Don't abuse your power. So, ano bang power yung sinasabi dito? Hindi po dahil nasa cyberspace tayo, nasa social media, 'di ba? Ikaw na yung makapangyarihan. Ayan. Just remember, knowing more than others do or having more power than others may have. Hindi ibig sabihin na ikaw lang yung may karapatan or may advantage doon sa kanino man. 'Di ba? So, ito pa rin, babalik tayo. Think of rule number 1 na always remember the human. 'Di ba? Kasi akala ninyo, porke nagpo-post kayo sa social media, kayo na yung makapangyarihan, which is hindi po. 'Di ba? Kahit na nag-share kayo ng mga knowledge, katulad ng rule natin kanina, hindi pa rin po ibig sabihin na kayo lang po yung makapangyarihan. Hindi ka pwedeng mag-take advantage doon sa iba pong tao. Okay? Yan yung ibig sabihin ng number 9. Next po natin, ayan, number 10 na. Be forgiving of other people's mistakes. Siyempre, hindi naman po lahat ay nakakaalam ng rules ng ating netiquette. Hindi rin po lahat ay marunong sa computer, so baka mamaya nagkamali sila sa spelling or nagkamali sila ng grammar tapos ibabash na ninyo, 'di ba? So hindi po pwedeng ganon. Dapat be forgiving pa rin kung nagkamali sila. Always practice kindness and forgiveness. Para naman po, kung halimbawa ikaw naman yung nagkamali, meron din po silang kindness and forgiveness na ibibigay sa'yo. Ayan, tapos na yung ating 1 to 10, the core rules of netiquette. Reviewin lang po natin. First, remember the human. 2, adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life. Number 3, know where you are in cyberspace. 4, respect other people's time and bandwidth. 5, make yourself look good online. Number 6, share expert knowledge. Number 7, help keep flame wars under control. Number 8, respect other people's privacy. Number 9, don't abuse your power. And lastly, number 10 natin, be forgiving of other people's mistakes. Okay, so that's it. Ayun lang po. Thank you for listening and I hope you learned something new.